Ngayong Pasko, iba't ibang pagkain naman ang siguradong lalantakan ng ating mga kababayan. Siyempre, hindi po mawawala dyan ang paborito nating kainin tuwing Pasko, ang ham. Ngayon po, alamin natin kung paano nga ba ito ginagawa bago dalhin sa merkado. Narito ang katakam-takam na balita mula kay Julius Disamburon. Ngayong Pasko, tsak sandamakmak na naman ang handa ng ilan nating mga kababayan. At syempre, hindi mawawala dyan ang hamon. Pero marami ang tila ba'y nagtataka, paano kaya ito pinoproseso? Dito sa isang meat product manufacturer sa Pampanga, sikat ang kanilang mga produkto, lalo na ang mga ham. Ang ginagawa po namin first is inspection po from public sector sa government. And then dito po sa planta, meron din po kaming QA na nag-i-inspect dun sa meat. After po nun, injection po. And then curing po siya ng 1 month. And then cooking na po siya, steaming. And then smokehouse, iluluto po namin sa smokehouse. And then glazing na po. After po niya na-glaze, lalagay na po namin sa storage. Meron po silang sariling molder para ma-shape po natin na bilog. And then kung pear shape naman, meron po tayong molder na pear shape din po. Ayan po, meron po siyang sugar and then pineapple juice. Ang food kasi, masisira lang yan pagka hindi siya wala siya sa freezer natin or nasa labas lang siya. And then, ang secret talaga dyan is lagi natin i-freezer ang mga products po natin para hindi po sila agad masira. Ayon sa may-ari nito, in demand, lalo ngayong magpapasko ang kanilang mga ham, partikular na yung kanilang bagong leg ham. Currently, ngayong December, lahat ng meat processor, nagpe-prepare lahat sila sa ham. Kasi for Christmas kasi, hindi kompleto ang Noche Buena or Media Noche kung wala tayong mga ham. Ngayon, production po namin is, ang target namin na leg ham ngayon is nasa 1,500 pieces po. Possible po na madagdagan pa. Bukod sa ham, mayroon din silang mga hotdog at tosino. Perfect na panghanda din ngayong Pasko. Bukod sa taglay na sustansya, tinitiyak din nilang malinis ang pagkakagawa ng kanilang produkto dahil para sa kanila, ang kalusugan ng kanilang mga customer ang siyang dapat mangibabaw ngayong Yuletide season. Yan ang Paskong Pinoy. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Julius Disamburon.